Day 23 ng impeachment trial, muling sumalang sa witness stand si Justice Secretary Leila De Lima. Tahasang sinabi ni De Lima na minaniobra raw ni Chief Justice Renato Corona ang naging desisyon ng Korte Suprema na maglabas ng TRO o Temporary Restraining Order laban sa watchlist order kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Giit naman ang defense, hearsay lang ang testimonya ni De Lima, kaya nais nila itong ipabasura, bagay na hindi naman pinaburan ng impeachment court. Live mula sa Senado, may report si Ruth Cabal. Ruth? Jessica, pangalawang araw nga na sumalang sa witness stand ngayon ni DOJ Secretary Leila De Lima. Muntik pa ngang mabasura yung kanyang testimonya sa hiling ng depensa, pero pinagpatuloy na rin yung kanyang pagtestigo. Dito pa rin patungkol sa Article number 7. Ito yung sinasabing pagkiling umano na Chief Justice Renato Corona sa dating Pangulong Arroyo. Sa cross-examination ng depensa, tinanong si De Lima tungkol sa dissenting opinion ni Supreme Court Associate Justice Maria Lourdes Sereno tungkol sa inilabas na TRO ng Korte Suprema laban sa paglalagay sa watchlist order ng dating Pangulong Gloria Arroyo. Sabi ni De Lima, sinulat ni Sereno na mabilisan daw na nagpatawag ng hearing si Corona para talakayin ang paghingi ng mga Arroyo ng TRO. Lumalabas din na hindi pa naman daw agad-agad epektibo ang TRO dahil may mga kondisyon pang di natupad ang kampo ni Arroyo. Pero dito inilagay sa inilabas na resolusyon. At naglabas daw si Corona ng sarili niyang bersyon ng resolusyon kung saan mali rin daw ang inilabas na resulta ng botohan ng mga mahistrado. Paniwala ni De Lima, malaki raw ang impluwensya ni Corona sa ibang mahistrado para mapalabas na may bisa na ang TRO. Sa pagdidesisyon po, isang boto nga lang po ang Chief Justice. Opo. Sa pagdidesisyon. Pero meron pong mga bagay-bagay, meron pong mga matters sa workings ng Korte Suprema na since si Chief Justice po, siya ay primus inter pares at siya rin yung pwede nating matawag na Chief Executive or Administrative Officer ng Korte, siya lamang ang pwedeng mag-utos. Sa tingin ko po, maneuvering of the internal actions of the Supreme Court para lang mapaboran ang isang party ng kaso. Si Senator Judge Miriam Defensor Santiago giniit na hindi naman nasusunod ang mga dissenting opinion at ang namamayani raw ay ang pasya ng nakararami. At ang tanong pa ng depensa, di kaya ginagamit ni De Lima ang dissenting opinion ni Justice Sereno para makaligtas sa kanyang pananagutang kriminal. Nakabinbin ngayon sa Korte Suprema ang contempt charges laban kay De Lima dahil sa pagsuway nito sa TRO. It almost exempt you from criminal liability for being declared or being asked to show cause. Why should not be punished for contempt? The issue of my alleged defiance, sir, would still be there, even in notwithstanding or even in the absence of these disclosures or revelations of internal matters. Sabi ng depensa, hearsay ang lahat ng sinabi ni De Lima dahil wala naman siya nang sinagawa ang diskusyon ng mga mahistrado. Kaya hindi dapat tanggapin ng korte sa ilalim ng rules of evidence. I will move, much to my regret, for the striking out of the entirety of the testimony of the witness on the ground that the same is hearsay, insofar as the accuracy, the truth. Pero sabi ni Presiding Officer Juan Ponce Enrile, hindi naman daw ganun ka-stricto sa hearsay rule ang impeachment trial, hindi tulad sa mga kasong kriminal. To the extent of those facts, whether they're true or not, that the Chief Justice influenced this or the Chief Justice did that, or somebody else did something else, then to that extent, it is hearsay because the witness was not present when those things were being done or being said. Tinanong naman si De Lima tungkol sa Department of Justice Circular number 41 na nagbibigay kapangyarihan sa sarili nitong kalihim na pigilan ang paglabas sa bansa ng ilang individual. Lalo na at ito ang ginamit na basehan ni De Lima sa pagpigil kay Arroyo noon sa airport. Ginamit po ito ni dating Pangulong Arroyo to go against her perceived political enemies. Hindi po ba? Maaaring na abuso nga po yung poder na yan. At ngayon naman po, ginagamit naman natin doon sa ating perceived political enemy rin. The same circular. Sa akin po, you don't have to worry about that, sir. Pero nangyari po I don't use my powers for any improper motives, especially for
as you say, political vendetta. Hindi ko po sinasabing hindi ako sumasang-ayon sa inyo na napigilan si Mrs. Arroyo. Maliwanag po yun. Sumasang-ayon po ako sa inyo pero hindi ako sumasang-ayon sa legalidad ng inyong ginawa. Yung circular number 41 po, gusto ko pong ulitin na hindi ko po yan gawa-gawa. Pagdating ko po sa Department of Justice, nandyan na po yan. It enjoys the presumption of constitutionality and validity. Jessica, dahil una nang nagdesisyon itong impeachment court na hindi papasabina yung mga maestrado ng Korte Suprema, ang lumabas na suggestion kanina ni Senator Antonio Trillanes ay magpadala na lamang ng written interrogatory dito kay Justice Sereno para masagot yung mga tanungan nitong mga senador. No? Pero pagdedesisyonan pa yan ng Senator Judges sa isang caucus sa Lunes. Jessica? Okay, so Ruth, gayong hearsay, no, kahit si Secretary De Lima mismo sinabing hearsay nga yung kanyang mga nalalaman. Ngayong hearsay, yung kanyang a large part of her direct testimony, may value ba ito sa impeachment court? Ang sinasabi naman kanina ni Senate Presiding Officer Enrile, no, hahayaan niyang mag-stand yung testimony nitong si Justice Secretary De Lima. Pero sinasabi niya, yung mga facts, kasi parati niyang sinasite itong dissenting opinion ni Justice Sereno. No, ang sinasabi niya, yung mga nakasulat na yan sa dissenting opinion ay kailangan pa rin naman daw patunayan kung totoo o hindi. And at the end of the day, sinabi rin niya, dahil inulit yan ni Senator Bongbong Marcos kanina kung ano daw gagawin doon sa testimony, sinabi rin naman ni Enrile na we're wise enough na kaya naman natin ng pagpasyahan sa sarili natin kung paano natin itatrato yung mga testimonya ni De Lima. And besides, the defense naman, pag sila na yung mag-argue ng case nila, ay pwede na rin naman silang magharap ng sarili nilang ebidensya tungkol sa isyong ito, Jessica. Okay. While ang bottom ng isyong ito ay kung meron ngang irregularidad sa ginawang pasya ng mga justices ng Supreme Court, including the Chief Justice doon sa pag-issue ng TRO, no, sa watch list ng DOJ. Maraming na-discuss na side issues, human rights, etc. I was surprised lang, Ruth, bakit hindi na-discuss yung, I think it was Senator Lacson na closest, no? Hindi na-discuss yung kahalagahan ng basic constitutional right to travel ng dating Pangulo. Jessica, kasi if you remember, napag-desisyonan na yan noon ng Korte Suprema na sinasabi nila when they issue the TRO na yan talaga yung isa sa basehan ng kanilang desisyon, di ba? Tapos inapila nga rin nila yan ng DOJ. So medyo nagkaroon na ng exhaustive na discussion on that. And also kahit sa Supreme Court, nagkaroon na rin ng oral arguments tungkol dyan sa issue na yan na nilinaw lang din naman kanina ng ilang senador. At sinasabi na rin ng prosecution dun sa mga ambush interviews after na karamihan naman daw dyan ay natakal na ng Korte Suprema at they can just take judicial notice o dahil nandiyan na yan sa korte ay pwedeng tignan na lang at basahin na lang yung mga desisyon ng korte tungkol dyan. Okay, tama ba ang perception parang bumait ang impeachment court today? Parang compared to previous witnesses and other days, no? Parang today, parang there seem to be an atmosphere of goodwill. Tama ba sa impeachment court? Actually, medyo napansin nga natin yan kanina tayo dito sa media at kahit yung mga ilang senador. And then nabanggit din yan kanina ng defense at ang sinasabi naman nila kanina, baka daw dates parang out of respect na lang din daw dito kay Secretary De Lima, ditong mga senator judges and even the defense, Jessica. Okay, we'll leave it at that. Maraming salamat, Ruth Cabal.